Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Opo, naniniwala po ako na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. Kahit na po maraming mga kabataan ngayon yung parang naisip natin na hindi na nag-aaral, napapariwara, ganyan. Yung sagot pa rin po yung pag-asa is nasa kabataan kasi tayo po yung magtutuloy ng generation na nasimulan po ng mga bayani natin at nung unang panahon. And kung itatangkilik po natin at papalaguin yung Pilipinas o yung buong mundo, kung magtulong-tulong po yung mga kabataan is magiging maganda po ang ating mga adhikain sa buhay. Yes naman po, naniniwala po ako na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. Kasi po, as we all know po, we are studying to learn, we are studying to gain new skills and experiences. So, pwede po natin gamitin yung mga natutunan po natin para maiangat po yung economy po ng bansa natin. Then, yun din po yung magiging way para malesen po yung burden na hinaharap po ng Philippines po. Opo, dahil para sa akin po, yung mga kabataan po ngayon is sila na po ang hahawak po or sila na po ang mamumuno sa mga susunod po na henerasyon. Yes po, kasi po ang mga kabataan ngayon ay mas socially aware and na-break na po natin yung barriers na itinatag ng mga sinauna o yung mga ninuno natin. So, yung mga kabataan po ngayon, mas magagaling na sila lalo na sa agham at sa teknolohiya. Kaya po, naniniwala ako na tayo, na kaming mga kabataan ngayon ay magpapatuloy ng mga legasiya at gagawa ng sarili naming mga pangalan na magpapakilala sa amin hindi lang lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. For me po, oo. Mga kabataan, kagaya ko po, ay pag-asa ng bayan. Kasi yung mga kabataan po ngayon, mas more open po sila sa pagbabago, especially industrialization and technology. Which is mas nagiging advanced po yung pag-iisip natin na nagagamit po ng mga kabataan para sa mga darating pa pong mga henerasyon. Ito po kasi yung magiging parang advantage po natin, lalo na po sa ngayon na talagang patok na patok yung mga technology. So, mas nakakasabay po tayo. At the same time, mas naging open po yung mind natin. Hindi kagaya po ng mga nakaraang henerasyon na sarado po yung mga utak nila pagdating sa ibang mga political and mga social and mga activities. Kagaya po sa political. Natututo po yung mga bata at mga estudyante ngayon na maisip kung sino ba dapat na maupo sa pwesto at kung sino ba yung mas makakatulong para po sa atin, hindi lang po sa Pilipinas, kundi para na rin po sa buong mundo. Opo, maniniwala ako ang kabataan po ay pag-asa ng bayan kasi nga po, sila po yung next generation na kung saan magpapatuloy ng ating kultura, ng ating mga gawain bilang tao or bilang Pilipino. Yes po, dahil sa napapanahon po ngayon, mas madali po nakaka-adapt yung kabataan, lalo na po ngayon dahil more on AI na po ang ginagamit natin. naniniwala sabi nga ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan dahil sa pagpapasa ng karanasan sa kanya-kanyang henerasyon upang ipagpatuloy pa ang nasimulan ng ating mga ninuno para umangat pa ang ating mga buhay at sa ekonomiya at sa teknolohiya. Ito yung tinanim sa atin ni Jose Rizal, diba? Pero naniniwala ako, pero sa ngayon, sa nakikita ko, marami kasing pagbabago. Yung mga pagbabago na yun yung mga bagay na hindi natin may iwasan. Pero sa tulong ng ating kamukha nito ng mga ganitong event, makakatulong to kasi ito isang way to para mamula tayo na may pag-asa pa rin ang mga kabataan na makatulong para sa kaunlad nating bansa. Yun lamang. Kabataan ang pag-asa ng bayan dahil kabataan ang pundasyon ng bayan at higit sa lahat kabataan ang mag-aangat sa lipunan. Sa bawat estilo po ng ating mga kabataan ay naniniwala po sa bawat paggalaw, paggamit nila ng mga gawain na nakakasang-ayon sa ating lipunan, ay naniniwala ako ng pag-asa sila ng ating bayan. Dahil naniniwala ako sa bawat pangarap ng kabataan, ay ito yung isang kagandahan sa ating mga kabataan, maging boses tayo at ipakita natin sa lipunan na hindi lamang tayo kabataan, kundi may mga kakayahan tayo at ipakita natin yung kasusian na yun sa pamamagitan ng ating pag-aaral, sa mga diploma, dahil sang-ayon ako at talagang
Talagang malaki yung pasasalamat ko sa mga kabataan na narito at sa patuloy na pagtatyaga, pagiging humble at pakikitang respeto sa mga kapwa nila kabataan dahil ang tunay na kabataan ay magiging ilaw at asin sa ating lipunan dahil ang bawat maglilingkod, ang bawat pinuno ay ang susunod na henerasyon ay mga kabataan na katulad natin. Kaya ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan, ibigay natin yung boses ng kabataan, isulong ang kabataan dahil lahat tayo ay pinuno sa susunod na henerasyon. Boses ng mamamayan. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang ating alamin sa Kalye Survey.